Nabulabog ang lahat ng nakatira sa Barrio Valencia nang dahil sa mga pulis na nagpunta sa lugar. Halos lahat ng trabahante sa asyenda ng mga San Agustin ay inaresto at dinala sa presinto sa hindi malamang dahilan ng binatang si Paulo dahil kararating lamang niya noon galing sa Maynila dahil doon siya pansamantalang nagtatrabaho. "Mang Teban! Mang Teban!" Tawag niya agad sa isang matandang lalaki na hawak-hawak ng mga pulis. "Paulo! Iho! Nakauwi ka na!" "Opo, ngayon lang po." "Teka, ano po nangyayari? Bakit kayo... Sir, ano po nangyayari dito? Bakit niyo po hawak-hawak si Mang Teban?" Baling niya sa mga pulis. "Dadali namin ang lahat ng trabahante ng asyenda ng mga San Agustin para sa pagsusuri at pag-iimbestiga." Sagot ng pulis. "Pag-iimbestiga saan?" "Patay na ang Don Javier San Agustin at nangyari lang yon sa luma niyang silid sa mismong asyenda na siya lang ang taong nandun. Wala namang ibang nakakapasok doon kundi ang mga tauhan lang din nila, kaya iniimbestiga ng lahat. Ang mapapatunayang nagkasala ay magbabayad sa batas." "Paulo! Paulo anak!" Rinig naman ni Paulo na wika ng kanyang ama. Agad na baling ang atensyon niya dito na kasalukuyan ding hawak-hawak ng isang pulis. Tay! Tay!" Sa nauutal na boses ng binata. "Sir, baka pwede naman pong pakawalan niyo ang tatay ko. Mabait po siyang tao at isa sa mga loyal na trabahante ng mga San Agustin." Pakiusap niya sa mga pulis. "Iho, hindi ko maaaring gawin yon dahil ito ang utos sa amin. Sumusunod lang naman kami. Isa pa, kung sigurado ka namang wala talagang kasalanan ng tatay mo sa nangyari kay Don Javier, wala kang dapat ipag-alala dahil uuwi na rin naman sila bukas na bukas din. At kami pa mismo maghahatid sa kanila sa kanilang mga tahanan." Paliwanag ng pulis. "Bukas? Ibig sabihin matutulog silang lahat sa kulungan?" "Ganun na nga, iho. Hanggat hindi namin nalalaman kung sino ang may sala, hindi kami magpapakawala ng tao. Kaya sige na, aalis na kami." "Tay! Susunod po ako doon, tay! Huwag po kayo mag-alala!" Naisigaw niya sa papalayong ama. Kasabay ng pagbagsak ng mga luha sa mata ni Paulo ay ang pagtakbo niya na patungo sa kanilang munting tahanan kung saan naabutan niya ang kanyang bunsong kapatid na babae at ang kanilang ina na magkayakap habang parehas na umiiyak. "Nay! Si Kuya!" Saad ni Lilet, ang kapatid niyang nasa sekundarya na. "Paulo! Paulo anak!" Humihikbing wika ng ginang sabay tayo at yakap sa kanyang panganay. "Nay, tahan na po. Nakita ko po si tatay sa labas. Susunod po ako agad sa kanya sa presinto. Magdadala ako ng damit para kahit papaano maging komportable po siya mamaya. Nay, ano po ba kasi nangyari?" Umupo naman muna ang ginang at huminga ng malalim bago nagsalita. "Natagpuan kasing wala ng buhay ang doon sa mismong silid niya. At nang malaman ng mga pulis at imbestigador, base na rin sa pagsusuri sa katawan ng Don, hindi daw isang aksidente ang nangyari. Wala naman daw ibang nakakapasok sa asyenda maliban sa pamilyang Don at mga trabahante niya. Kaya lahat ay dinala sa presinto para imbestigahan. Nag-aalala ako para sa tatay mo, anak." "Nay, mabuting tao si tatay. Kaya alam ko na uuwi siya kaagad. Huwag na po kayo mag-alala. Pupunta po ako ngayon doon para malaman din kung sino ang totoong may sala. Sino ba naman kasi ang gagawa nun sa doon?" "Anak, hindi na naging maayos ang buhay natin dito. 3 buwan nang hindi pinapasahuran nandun ang mga trabahante sa asyenda. Nagalit siguro siya nung may nagkamaling isang trabahante at ang lahat ay pinarusahan niya. Nangyari lang naman ang pagkakamaling yun dahil sa trabahanting yun. Kinuhanan ng bahay kaya wala na silang matutuluyan. Maraming nagalit sa doon kaya ang lahat ay nagpapasyang wag na muna magtrabaho hanggat hindi binibigay ang sahod. Kaya lang sinabi ng doon na hindi rin sila pasasahurin at palalayasin sa Barrio Valencia. Kaya napilitan pa rin silang magtrabaho kahit halos gutom na ang lahat ng pamilya dahil walang sahod. Kaya kami, dumidiskarte din kami ng pwedeng pagkakitaan sa bayan. Pero ngayon wala na ang doon. Hindi ko na alam kung ibibigay pa ba ang sahod ng mga tao, lalo na ang sahod ng tatay mo. Ilang buwan silang kumayod at nagbanat ng buto pero ganito lang ang nangyari." Mahabang litanya ng ginang. "Naiintindihan ko na kung bakit nangyari yun sa Don, Nay. Dahil masyado siyang sakim at hindi niya iniisip ang ibang tao, lalo na ang mga nagseserbisyo ng tapat sa kanya." "Anak, marahil may rason man ng salarin pero isang malaking pagkakamali pa rin yun. Isang malaking kasalanan din yun sa mata ng Diyos. Kahit ano pa ang galit niya sa Don,
Hindi niya dapat ginawa yun. Eh di ngayon, ano nangyari? Makukulong siya kung sino man siya. Makapangyarihan ng mga San Agustin at hindi sila papahayag na basta lang makulong ang may gawa nun. Gagawa sila ng paraan para magdusa siya. Hayaan na po natin, Inay. Huwag na po kayo mag-isip ng iba. Basta ang importante, alam natin na walang kasalanan si tatay. Oo anak, inosente ang tatay mo. Siya nga pala, bakit pala bigla ka na pauwi? Nasisante po ako sa trabaho ko dun ay. Nagbawas kasi sila ng tao at isa po ako sa tinanggal. Dito ko sana balak magtrabaho muli at hindi kaya sa Hacienda San Agustin. Kaya lang, hindi ko naman inaasahan na ganito pala ang maabutan ko. Kuya, paano na yan? Paano na ang pag-aaral ko? Parehas na kayo ni tatay na walang trabaho. Saan naman nililit? Gagawa si kuya ng paraan. Hindi ka hihinto dahil matayog ang pangarap namin para sa'yo. Ako nang bahala ha? Pinal na wika ni Paulo. Hindi na rin muna siya nagtagal doon dahil kinakailangan niya pang sundan ng ama sa presinto para dalhan ng kaunting pagkain at gamit. Ngunit pagdating niya doon ay nakita din niyang kararating lang ang nag-iisang anak ng mga San Agustin. Hindi niya ito kilala pero nakita niya na ito isang beses noong hindi pa siya nagtatrabaho sa Maynila. Laking ibang bansa ang dalaga at minsan lang umuwi sa Pilipinas kaya hindi siya masyadong kilala ng mga tao maliban na lamang sa bansag ng nag-iisang anak ng Don at Donya. Dito na lang po ako, Manong. Salamat. Sambit ni Paulo sa driver saka inabot ang kanyang bayad. Hinayaan na muna niyang maunang pumasok ang dalaga bago siya pumasok doon. Iyo, saan ka pupunta? Tanong agad ng police officer sa kanya. May dala po ako mga gamit at kaunting pagkain, sir. Para sa tatay ko po. Ang sabi kasi ng isang pulis na kausap ko kanina, baka bukas pa daw sila makakauwi. Dahil iimbestigahan pa daw sila. Pasensya ka na iho pero hindi ka namin pwedeng papasukin sa loob. Pero sir, iaabot ko lang naman po ito sa tatay ko dahil baka lamigin siya. Nagkakasakit po siya kaagad kapag nilalamig kaya may dala po akong jacket at kumot. May dala rin po akong kaunting pagkain dahil sabi ng nanay ko, hindi pa daw po kumakain si tatay. Sige na po sir. Iho, kahit maubos pa ang laway mo sa kakapaliwanag dyan, hindi ka namin pwedeng papasukin. Kung ganun, pwede ho bang kayo na lang mag-abot dito sa tatay ko, sir? Nagtawa na naman ang mga pulis dahil sa pakiusap ni Paulo sa kanila. At talagang inuutusan mo pa kami. Sino ka ba ha? Let him in. Rinig nilang wika ng isang babae. Nang lingunin naman yun ni Paulo ay doon niya napagtanto na ang nag-iisang anak ng mga San Agustin ang nagsabi nun. Sigurado po ba kayo, ma'am? Anak po siya ng isa sa mga trabahante niyo sa hacienda. I said, let him in. Yes po, ma'am. Hoy, iho. Sige na, pumasok ka na. Bilisan mo lang, ha. Pasalamat ka, mabait si Ma'am Cynthia. Opo, sir. Salamat na. Magpapasalamat pa sana si Paulo sa dalaga, pero hindi niya na natuloy dahil nawala na ito sa paningin niya. Dali-dali namang pumasok si Paulo. Doon nakita niya ang ama kasama ang 10 katao sa loob ng isang silid kung saan kadalasang nag-iimbestiga ang mga pulis. Paulo! Tawag ni Mang Teban sa kanya. Mang Teban, tapos na po kayo? Oo, iho. Kasali ako sa kauna-unahang grupo na inimbestigahan. Nasa loob pa ang tatay mo. Anong ginagawa mo dito at yung mga dala mo? Kumot po at jacket ni tatay. May dala din po akong kaunting pagkain. Dahil nasabi nga po ni nanay na hindi pa po kumakain si tatay. Kumusta po ang pag-iimbestiga nila, Mang Teban? Nalaman na po ba nila kung sino ang salarin? Hindi pa nila sinasabi, iho. Mamaya na siguro kapag tapos na ang lahat. Hindi naman ako kinakabahan, Paulo, dahil malinis ang konsensya ko. Lahat naman kami may galit kay Don Javier, kaya lang, prove your innocence once tapos na ang investigasyon. Hindi nyo na ginalang ang pangalan ni Dad. Singit naman ni Cynthia na bigla na lang sumulpot sa kanilang harapan. Sorry, Ma'am Cynthia. Kasalanan nyo namang lahat yun eh. Kaya kayo na parusahan, right? And now you're blaming my dad? How could you? Matapos kayong patirahin ni Dad ang libre sa Barrio Valencia, this is your way para makaganti sa kabutihan niya? Ma'am, utang na loob po namin ang lahat sa Don. Pero may mga mali din po siya. Kaya nga po kami kumakayod kahit na uugod-ugod na kami para mabuhay ang pamilya namin. Tapos ganito ang mangyayari. Pasensya na po talaga, ma'am. Sinasabi ko lang ang nasa kalooban ko. Say whatever you want to say. Basta mananagot ang may gawa nun kay Dad. Opo, ma'am.
At ako, buong tapang ko pong sasabihin sa inyo ngayon na malinis po ang konsensya ko. Matapang na saad ni Mang Teban na naging dahilan ng pagtalikod ni Cynthia. Mang Teban, teka lang po ha. Kakausapin ko lang po siya. Mag-iingat ka, Paolo. Maitim na ang budhi niyan katulad ng ama niya. Hindi na yan makikinig sa mga paliwanag. Opo, salamat Mang Teban. Hindi naman nagdalawang isip si Paolo na lapitan ng dalaga kahit ramdam niya ang galit sa aura nito. Ma'am Cynthia. Yo! Di ba sinabihan ka na ng mga pulis na dalian mo? Why are you still here? You're not even allowed here pero pinagbigyan ka nila. Dahil po sa inyo, ma'am. Kaya ngayon, naglakas loob po akong lapitan kayo para magpasalamat. Salamat at hinayaan mo akong makapasok at maibigay itong mga dala ko kay tatay. Then what are you waiting for? Ibigay mo na para makaalis ka na. O baka naman gusto mong idagdag kita sa mga iniimbestigahan. Wow, chill lang po ma'am. Ngayon pa nga lang po ako dumating galing Maynila. At hindi ko naman po alam na ganito na pala nangyayari sa Barrio Valencia at sa hacienda ng San Agustin. Teka, nasa loob ang father mo? Opo, at may tiwala po kung walang kasalanan si tatay. Yun naman talagang sinasabi ng mga kamag-anak nila Pero ang tanong, gaano mo ba kakilala ang tatay mo? Huwag mo na nga akong kausapin at lalapitan dahil sa susunod na makita mo ako ulit, hindi na ako magiging mabait. Wow, mabait pa siya sa lagay na to? Pabulong na sabi ni Paolo na hindi naman nakaligtas sa pandinig ni Cynthia. Pardon? Wala ma'am. Salamat po ulit Ipapaabot ko na lang po to sa ibang kasamahan ni tatay, saka ako alis. Pinalnawi ka ng binata. Mang Teban, pwede po bang pakibigay na lang po nito kay tatay? Mukhang hindi ko na kasi siya mahihintay na makalabas dyan dahil saglit lang po akong pinayagan ng mga pulis na makapasok at maibigay ito. O siya, sige iho. Pakisabi na lang po, babalik po ako dito bukas. Susunduin ko siya sa paglabas niya. Salamat Mang Teban. Huling bili ni Paolo sa kadali-dali na ring lumabas ng presinto. Kinabukasan ay kasama niya ang kanyang tatay nang umuwi sila sa kanilang bahay. Doon na rin ikinuwento nito kung sino ang totoong may sala na labis na ikinagulat ng lahat. Wala daw sa mga trabahante ng Hacienda San Agustin ang may gawa, kundi isa sa asawa ng trabahante na galit dahil namatay daw ang anak nila dahil hindi nakabili ng gamot na kailangan itong inumin. Naiyak na lang daw ang asawang trabahante habang sinasabi ang nagawa ng kanyang misis sa doon. Habang si Cynthia naman ay mugtong-mugto ang mga mata habang nakatingin sa larawan ng kanyang daddy Javier. Mahal na mahal niya ang ama at hinding-hindi siya makakapayag na hindi magdusa ang may sala. Ma'am Cynthia! Rinig niya ang tawag sa kanya ng isa sa mga kasambahay. Dali-dali naman niyang pinunasan ang kanyang luha. Come in! What is it? Dinalan ko po kayo ng pagkain, ma'am. Kagabi pa po kasi kayo hindi kumakain Baka mapano po kayo niyan. Thanks. Pakilagay na lang sa mesa. Mamaya na ako kakain yan. Hindi po ba kayo pupunta sa ospital ngayon, ma'am? Kay Doña Facunda? What for? Lalabas na siya ngayon, hindi ba? Dito rin naman siya tutungo, kaya bakit pa ako pupunta doon? Sige po, ma'am. Oh, naririnig ko na po yung kotse ng driver. Baka nasa baba na po ang Doña, ma'am. Hindi ka ba bababa? No, I'm grieving right now, Manang. At wala akong plano magpa-welcome party kay ma'am. Sige na, leave. I want to be alone and please, pakisabi sa kahit na sino, especially kay ma'am na ayaw ko may storbo. Makakarating po, ma'am. Nang makaalis na ang kasambahay ay doon niya ibinalik ang tingin sa larawan ng yumaong ama. Sana, hindi ko kayo sinunod nung sinabi niyong sa Amerika ako mamuhay dahil mas tahimik. Sana hindi ka mag-isa, Dad. Sana hindi ka naging malupit sa mga tao mo. Sana hindi nangyari sa'yo to. But despite all of it, sa ilang taong pagmamahal mo sa mga tauhan mo, isang parusa at pagkakamali mo lang masamang tao ka na kaagad sa kanila. Sa loob ng ilang dekadang pagiging mabuting tao mo, nagawa nila yon dahil lang sa isang pagkakamali. Hindi ko hahayaang maging masaya at malaya ang tao at pamilyang may gawa nun sa'yo. I will get rid of it sa lupang pag-aari natin at ang lahat ng kakampi sa kanila. Paaalisin ko. Umiiyak na wika ni Cynthia. Sa tindi ng kanyang pag-iyak ay hindi na nga niya namalayang nakatulog na pala siya. Madilim na ang paligid nang siya'y magising at doon siya nakaramdam ng matinding gutom. Ang sakit na ng tiyan ko. Daing niya.
Nakita naman niya ang pagkaing nasa mesa na dinala kanina ng kasambahay na hindi niya pa nagagalaw, kaya yun na lamang ang kinain niya. Nang matapos ay nagpa siya na rin siyang bumaba para siya na magdala ng tray sa kusina, pero agad lang kumulo ang dugo niya nang makita ang lalaki ng kanyang ina na kumakain kasama nito. "Ma'am Cynthia, ako na po dyan, ma'am." Saad ng kasambahay sabay agaw sa tray ng dalaga. "Thanks, manang. Papasok na po ako sa kwarto." "Kabababa mo lang, anak. Kwarto ka na naman kaagad?" tanong ng kanyang ina. "Sit at saluhan mo kami." Dagdag pa nito. "Are you kidding, mom? Hindi mo ba nakita ang tray na binaba ko just now? Ibig sabihin, tapos na akong kumain. Besides, mas gugustuhin ko pang manatili sa kwarto ko buong magdamag kesa ang bumaba at makita kayo. Cynthia, your manners." "Wala na akong manners, mom, and so was you. Kamamatay lang ni dad tapos here you are, eating so happily kasama ang kabit mo. At ikaw lalaki. Sorry may common sense ka naman siguro, di ba? Why are you here? Wala kang karapatang tumapak at pumasok sa bahay na pag-aari ng daddy ko. Bakit kaya ngayon ganun, ano? Kung sino pa yung makasalanan, sila pa yung matatapang. Cynthia, alam ni Noel na mangyayari to, pero pumunta pa rin siya para dalawin ako. Nasa ospital ako for 3 days, right? Buti pa nga si Noel. Nagagawa kong dalawin. Unlike sa'yo, na sarili kong anak. Na hindi ko man lang nakita ang anino mo sa ospital. Cause I don't want to. As simple as that. I am grieving at wala akong panahon sa ibang bagay. I am your mom, Cynthia. Yes. Pero naging asawa ka lang naman ni dad, di ba? Noon pa man yan na ang issue mo di ba? Puro ka lalaki. To the point na paulit-ulit kang pinagbibigyan at pinapatawad ni dad. At ang lagi mong excuse, paano ko? Paano ang family natin? Dahil! Ikaw ang nangangaliwa. At nung napuno si dad, nasaktan ka niya ng isang beses. Ang lakas ng loob mong umalis with teary-eyed pa. Little did we know, that was all fake. Kasi paglabas mo ng gate, you were smiling. Kasi saan ka ba nagtungo? Sa Noel na yan, di ba? Kaya ang galit ni dad, nabaling sa mga tauhan niya sa asyenda, na naging dahilan din ng pagkapuno ng mga to at may nagawang masama sa kanya. Ilang buwan kang wala dito, di ba? Kaya si dad, sa hasyenda na tumutuloy at natutulog without anyone else. At nang ipaalam ng otoridad sa'yo nangyari kay dad, kunwari inatake ka, nagpanic attack at dinala sa ospital. Totoo kaya yun? Or it's just one of your dramas? Cynthia, paano mo nasasabi ang lahat ng yan, ha? Wala ka dito. Nasa Amerika ka. Alam ko nang ganyan ka, mom. Hindi pa man ako nagpupunta sa Amerika. Kaya noong nandun na ako, may binayaran akong maging mata ko. Kaya alam na alam ko ang mga nangyayari. And now, happy ka na ba? You two are free little birds. Ipinagsisigawan yung pagmamahalan nyo. Go! Ang lakas ng loob mong bumalik dito dahil wala na si dad. Bakit? Balak niyo rin bang kunin ang negosyo ni dad? Pati ang pamamahala niya sa hasyenda? Well, that's never gonna happen. Kasi, hindi na ako babalik sa Amerika. Ako magpapatuloy sa mga naiwan niya. At kung hindi ka naniniwala doon, ngayon din, papuntahin natin ang lawyer ni dad para malaman natin ang lahat sa kanya. Sa akin, iniwan ni dad ang lahat. Cynthia, wala akong pakialam sa pera ng daddy mo. Isa pa, hindi na kami masaya ni Javier sa isa't isa. Really? That's why you chose to cheat? Well, kahit ano pang sabihin mo, ayaw ko nang pakinggan. Cynthia, ina mo pa rin siya. Konting respeto naman Sabat naman ni Noel sa kanila. Coming from a man who chose to ruin a family? Ang kapal naman ng apog mo to say that. Si dad lang ang papakinggan ko. Hindi ko nga pinapakinggan si mommy Ikaw pa kaya na stranger lang sa akin? Saka ko nagagawin niyan kapag binuhay mo si dad at he asked me to forgive and respect you too. Kaya mo ba yon? Kaya nyo ba yon, ha? Dahil kung hindi, sorry na lang. Huling wika ni Cynthia sa kadali-dali ng pumanik sa kanyang silid. Nang maisara niya ang pinto ay nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Alam niyang hindi siya ganon pinalaki ng kanyang mga magulang at hanggat maaari ay ayaw niyang sagutin ng ina. Kaya lang ay hindi niya na matiis ang senaryo kanina, lalo pat nabastusan siya nang makita ang kabit nito na nakaapak sa kanilang bakuran.
Nagdaan ang mga araw at inihanda na ni Cynthia ang sarili para sa pagpalit niya sa ama. Nandun na rin ang kanyang ina sa mansyon, ngunit hindi na niya ito kinikibo at naging malamig na talaga ang pakikitungo niya dito. Sa kabilang banda naman ay si Paulo na paulit-ulit na bumabalik sa asyenda para ilapit sa anak ng namayapang Don Javier ang sahod ng lahat ng tauhan, ngunit araw-araw ding walang tao doon. Saktong pauwi na sana siya dahil pakiramdam niya'y wala siyang maaasahang may haharap sa kanya nang makita niya ang isang kotseng patungo sa kanyang gawi. Nang makalapit na ito sa kanya, ay doon na bumukas ang bintana sa driver's seat. "Iyo, anong sadya mo dito ha?" tanong ng driver. "Gusto ko po sana makausap si Mrs. San Agustin. O di kaya yung anak na lang ng yumaong doon." Nang sabihin niya yun ay doon na bumukas ang bintana na nasa likuran at nakita niya ang anak ng Don na si Cynthia. "If usapang asyenda, ako lang ang amo at hindi ang ina ko. Mabuti na rin at nandito ka. Dahil may magsasabi sa mensahe ko sa lahat ng trabahante sa asyenda. Gusto kong ipunin mo ang lahat ng tao dahil gusto ko silang makausap lahat, including you." "Ako po? You held it already. Move!" utos nito, sabay sara sa bintana. Napakamot naman sa kanyang ulo si Paulo dahil hindi naman siya pumunta ron para utusan lamang. Pero dahil mukhang importante ang pakay ni Cynthia sa lahat, kaya wala na din siyang nagawa kundi sundin ito. Nang makabalik na siya sa asyenda kasama ang mga trabahador na sinabihan niya, ay doon na kaagad humarap sa kanila si Cynthia. Ipinaliwanag nito ang tungkol sa sahod na ilang buwan ding hindi na ibigay sa kanila. Sinabi niya rin sa lahat na dahil sa pagkawala ng kanyang ama, ay siya na ang hahalili dito. Ngunit ang ikinagulat ng lahat ay ang trabahanteng tinanggal ng dalaga at isa na doon ang ama ni Paulo, kaya umalma ang mga ito. "Ma'am, matagal na po kami nagsisilbi sa asyenda. Maliit pa lang po kayo. Ni minsan na hindi kami pumalpak sa mga trabaho namin. Bakit niyo naman kami tatanggalan kumpara sa mga bago?" "I understand your concern. Pero kung okay lang kay Dad na may mga trabahante siyang uugod-ugod at mahina kumilos, well, sa akin hindi. Matagal nang gusto ni Dad na magtanggal ng mga trabahador, lalo na mga may edad na. Pero hindi niya ginawa dahil bukod sa awa niya sa inyo, naniniwala din siya na as long as kaya pang magtrabaho ng isang tao, hindi niya tatanggalin. Pero ibahin niyo ako. Hindi ako si Dad. Iba ang paraan ko sa kanya. Mag-hire ako ng mga mas bata na kayang magbuhat ng mabibigat na bagay. Don't worry, dadagdagan ko ang sahod na makukuha niyo. Dahil alam ko namang loyal worker kayo ni Dad ever since. But I'm sorry, dahil hanggang dito na lang ang kaya kong maibigay sa inyo. You may now leave." "Pero Ma'am Cynthia, hindi naman yata tama yun." Hirat pa ng isang binata. "Oh, nasa linya ka na ng mga hindi magtatagal. What's your name?" "Anton po." "Okay, Anton. Kasali ka na sa mga matatanggal. Samahan mo na silang umalis. At sa mga umaalma at magrereklamo pa, don't hesitate to leave too kasama sila. Meron pa ba? Wala na? Okay then, we're good. Sige na. Ang mga tinanggal ko, ipapahatid ko na lang mga sahod sa bahay nyo. Pwede na kayong umalis para makapag-usap na kami sa mga gagawing bago dito sa asyenda." Akmang sasama na sana si Paulo sa mga aalis kasama ang ama niya nang magsalita muli si Cynthia. "You! Where do you think you're going?" "Aalis. Kasama ang tatay ko sa tinanggal mo. Tsaka hindi naman ako nandito para mag-apply eh. Nandito ako para itanungan tungkol sa sahod nila. Pero dahil nasagot mo na yun, aalis na ako, ma'am." Saad ni Paulo. "No! Magiging trabahante ka dito sa asyenda." "Salamat po, ma'am, pero sa bayan na lang po ako mag-a-apply." "Sige, sa bayan ka maninilbihan? Eh di sa bayan na rin kayo tumira. Dahil sa oras na tanggihan mo ko, sisiguraduhin kong wala nang pagmumukha niyo sa Barrio Valencia. You want that?" Ngisi ni Cynthia sa binata. Sikreto namang napakuyom ng kamao si Paulo dahil sa inis. "Anak, sige na. Ako na lang aalis kasama sila. Magkita na lang tayo mamaya sa bahay." Saad pa ng kanyang ama. Tumango naman si Paulo bilang tugon sa sinabi nito. Nang makaalis na ang iba ay doon na inumpisang sabihin ng dalaga ang mga bago niyang plano sa asyenda at kung ano ang tatrabahuin ng lahat. May kontrata din silang kailangang pirmahan na nagsasaad na hindi sila pwedeng tumigil sa pagtatrabaho, depende sa kung ilang taon ang nakasaad sa kontrata. Nagulat naman si Paulo na makitang 10 taon ang nakalagay sa kontrata na pipirmahan niya.
Kaya naman bago niya papirmahan yun ay nilapitan niya agad si Cynthia. Oh, tapos ka na kaagad? Hindi mo man lang ba binasa ang terms and agreement? O baka naman tinatamad kang basahin dahil hindi mo rin naman maintindihan. Do you want me to translate it for you? Sarkastikong wika nito. Hindi ako tanga dahil may pinag-aralan din po ako kahit papaano, ma'am. Hindi ba't karapatan ng mga trabahante na tumanggi sa taon na paninilbihan nila? Pag-usapan muna dapat at kapag napagkasundoan ng taon, saka magpipirmahan. Dito, may nakalagay na agad na 10 taon. And what's wrong with that? Dalawa lang naman ang pagpipilian mo after mo mabasa yan. Pipirmahan mo o hindi. That's it. Kung pipirmahan mo, it means agree ka na manilbihan ng 10 years dito. Pero kung hindi, you're free to go. Now tell me, anong desisyon mo? Ganun pa rin naman yun, ma'am. Kung hindi ko rin naman to pipirmahan, papaalisin mo kami sa tirahan namin. Kaya wala akong choice. Ayun naman pala So decide. Inabala mo pa ako dahil lang dyan? Poor thing. Dahil dooy wala nang nagawa si Paulo kundi ang pirmahan ng kapirasong papel na naroon saka ibinigay kay Cynthia. Pipirma ka rin naman pala. Ang dami mo pang hanash sa buhay. You may now leave. Bumalik ka bukas as early as you can para simulan mo na ang trabaho. Hindi na lamang umimik pa si Paulo at umalis na lang agad sa asyenda. Inis na inis siya sa dalaga, kaya panay ang pag-aalboroto ng bibig niya habang naglalakad pa uwi hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay. O anak, kumusta? Tanong agad ng kanyang ama. Nakakainis ang babaeng yun, tay. Ang galing niyang magpaikot ang tao. Gigil na sambit naman ni Paulo. Ganun talaga. Pero may punto naman si Ma'am Cynthia. Kaming may mga edad na, hindi na namin kaya makipagsabayan sa inyong mga bata pa. Mabuti nga at hindi niya naisipang magpabayad sa pagtira nating lahat dito sa lupaing pag-aari nila. Sambit ng kanyang ama. Tama ang tatay mo, anak. Kaya wag mong idaan sa init ng ulo ang lahat. Pasalamat na lang tayo at may matitirhan pa tayo. Kesa naman sa mangupahan tayo dun sa bayan na ang mahal-mahal ng bayad buwan-buwan. Segunda naman ang kanyang ina. Pasensya na talaga, tay. Nay. Oo, nandun na tayo. Nagpapasalamat rin naman ako dahil pinapatira nila tayo ng libre dito sa Barrio Valencia. Kaya lang, parang iniipit nila tayo Yun bang hindi tayo makakapagdesisyon ng sarili natin dahil laging siya ang may kondisyon? Anak, ganun ang pamamalakad ni Ma'am Cynthia. Kaya kailangan nating tanggapin. Hindi rin naging madali ang ginagawa niya. Wala pang 1 buwan magmula nung mailibing ang Don Javier. Pero heto siya ngayon. Tumitindig pa rin ng tuwid kahit na nakikita nating lahat ang mugto niyang mga mata. Natahimik naman si Paulo sa kamay na alala. Tay, bakit po hindi ko nakikita ang doon niya sa asyenda San Agustin? Tsaka ramdam ko pa rin na may galit si Cynthia sa tuwing binabanggit niya ang pangalan ng ina niya. Hindi ko masasagot ang tanong mong yan, anak. Pero kung ano man ang dahilan ni Ma'am Cynthia doon, sa tingin ko sa kanya na yun. Problema na nila yung magpapamilya, anak. At hindi tayo dapat sumali pa doon. Pero sa lahat ng pinapakita ni Ma'am Cynthia kanina, ramdam ko sa loob niya na mabait siya. Mabait, tay? Yang sungit nga nun Anak, hindi lahat ng nakikita mo sa panlabas na anyo, yun ang totoong siya. Minsan, may mga taong mas pinipiling magsuot ng maskara para isipin ng ibang tao na malakas sila. Sa tingin ko, yun ang ginagawa ni Ma'am Cynthia. Agad namang napaisip si Paulo sa sinabing yun ng kanyang mga magulang. Maski siya'y ramdam din niya ang kabutihan sa puso ng dalaga na ngayon ay nababalutan ng puot at galit. Kinabukasan ay maagang nagtungo ang binata sa asyenda para simulan ang kanyang trabaho. May mga iilan na ring trabahante ang naroon kaya nag-unat na muna sila ng katawan bago nagpasyang simula ng kanilang trabaho. At exactly 7 a.m., sisimulan niyo na ang trabaho para sakto makapag-break kayo ng 12 p.m. Anunsyo ni Cynthia na siyang ikinalaki ng mga mata ni Paulo. Hindi niya kasi nakita ang sasakyan nitong dumating at hindi niya naramdaman ang presensya ng dalaga. Kaya nagulat siya nang bigla na lamang itong sumulpot sa kanilang likuran. Nagulat ako dun Nasabi pa niya habang nakatingin sa papalayong dalaga. Dito natulog si Ma'am kagabi. Tiyak kong dito na yan namamalagi at uuwi na lang sa mansyon nila kung kinakailangan. Nagkape ka na ba, Paulo? Tara, may pakape doon bago tayo magsimula. May 30 minutos pa naman bago mag-alas 7. Wika ng kanyang kasamahan.
Kumain na ako sa amin kaya ayos na ako. Sa huli ay napatingin na naman si Paulo sa dalaga na matapos manduha ng mga trabahante ay seryoso lang na tinitingnan ng kabuuan ng asyenda. Maya-maya ay tumingala ito sa itaas na para bang pinipigilan ng mga luhang bumagsak. Dahil do'y agad siyang kumuha ng kape at nilapitan si Cynthia. Hindi masamang umiyak minsan, ma'am. Yun lang ang tanging paraan para gumaan ang pakiramdam natin. Nakangiting wika ni Paulo sabay abot ng kape dito. Napalingon naman si Cynthia at nagtaas ng kilay sa kanya. Ano yan? Kape po, ma'am. Alam ko, kape yan. Hindi ako mangmang. What I mean is, ano yan? Why are you offering me that? Why are you here? And who told you para kausapin ako? Wala naman po akong ibang ibig sabihin, Ma'am Cynthia. Baka lang po kasi gusto mong uminom ng kape. Galing sa'yo? No thanks. Baka mamaya may hinalo ka lang kung ano dyan para malason ako. Kasi 'di ba, galit na galit ka sa akin kahapon. Naikuya mo pa nga ang kamao mo 'di ba? O ano, hindi ka makapagsalita. Nagulat ka. Nagulat ka kasi nakita ko. Hindi ako magiging anak ng Don Javier San Agustin kung hindi rin ako magaling katulad niya. Kaya wag mo akong subukan. Seryoso ang timpla ng muka at ekspresyon ng dalaga, kaya doon na napalunok si Paulo ng sariling laway. Sabi ko nga po, ma'am, ako na pong iinom nito. Pasensya na po, magsisimula na po ako sa trabaho. Ngiti na lamang ni Paulo kahit nakadama siya ng kaunting kaba dahil sa masungit na aura nito. Ibang klase, parang halimaw na nangangain ng buhay ang babaeng to. Ang hirap basahin ng mood, paiba-iba. Nasabi na lamang ni Paulo sa sarili. Habang nagtatrabaho siya ay napansin naman niya ang isang ginang na nasa may gate ng hasyenda at hindi pinapapasok ng gwardya. Doon na tiningnan ni Paulo ng mabuti ang ginang at kung hindi siya nagkakamali ay yun ang asawa ng namayapang Don. Pre, tingnan mo yun oh. Hindi ba't ang Don niya yun? Tanong niya sa isa niyang kasama. Oo pre, ang Don niya nga yun. Hindi naman nabago ang gwardya dito ano? Hindi niya ba kilala ang Don niya? Bakit hindi niya pinapapasok? Utos yun ni Ma'am Cynthia. Naku, wala ka pala dito ano? Nasa Maynila ka pala nun kaya hindi mo alam. Hindi alam ang ano? Na may ibang lalaki yan. Kaya malamang galit na galit si Ma'am Cynthia sa kanya. Kaya siguro pinagbabawalang makapasok sa lupaing pagmamay-ari ng kanyang ama, lalo na dito sa asyenda. May ibang lalaki ang Don niya? Oo, yun ang kumakalat noon na chismis. Kaya madalang namin makita ang Don niya noon dito sa asyenda kasama ang Don. Nung una, chismis lang naman yun eh. Pero nang may makakita na may kasakasama nga yan, ayun, kumpirmado na ng lahat. Kaya siguro naging mainit ng ulo ng Don dahil sa galit niya sa asawa niya, nabaling sa kanya mga trabahador. Naku, magsibalik na nga tayo sa trabaho at nakita yata tayo ni Ma'am Cynthia. Baka masibak pa tayo. Wika nito sabay balik sa ginagawa. Nang makalapit naman si Cynthia sa kanila ay agad silang nakatikim ng sermon dito. Hindi ba't malinaw na sinabi ko sa inyo na sakal lang kayo magchichismisan kapag break nyo na? 12 PM na ba ha? Hindi pa naman di ba? So anong ginagawa nyo? Wag nyo akong bibigyan ng rason para isisanti ko kayong dalawa. Pasensya na po ma'am, ito kasing si Paulo eh. Wika ng lalaki. Ikaw na naman? Sinusubukan mo talaga ako no? Do you really want this job? Dahil kung hindi, kaya kitang paalisin ngayon din. Sorry ma'am, nakatingin lang po kasi ako sa ginang na nasa gate. Hindi po kasi siya pinapapasok ng... That's none of your concern, Mr. Paulo Casas. Ang orders ko ang sundin mo at hindi ang ibang bagay o tao. Clear? Habang nakatingin si Paulo sa mukha ni Cynthia ay doon niya napansin ang namumugto pala ang mga mata nito na halatang galing sa matinding pag-iyak. Nagsusungit man ito pero kita niya pa rin ang pait sa kaloob-looban ng dalaga. Dumadaan pa ang mga araw ay napapadalas pa din ang pagpunta ng ina ni Cynthia sa asyenda. Ngunit tulad ng mga unang araw, hindi pa rin ito nakakapasok dahil na rin sa utos ng dalaga. Kaya naman kahit sa narinig na ni Paulo ang balitang may ibang lalaki daw ito ay nakaramdam pa rin siya ng awa para dito. Isang araw, hindi na siya nakatiis nang makita niya muli ang Donya kaya nilapitan niya ito. Magandang araw po Donya, ako po si Paulo. Isa po ako sa mga bagong trabahante sa asyenda. Panimula niya dito. Ganon din sa'yo iho. Napansin ko nga na may mga bagong mukha dito sa asyenda. Tinanggal po kasi ni Ma'am Cynthia yung mga matatandang trabahante at pinalitan po ng mga mas bago. Nga pala,
Oras po ng break namin kaya nakalapit po ako sa inyo. Ilang araw ko na din po kasi kayo napapansin na pumupunta dito at may dala pa. Ano po ba yan? It's for Cynthia. Kaya lang hindi ko sigurado kung tatanggapin niya to. Hindi nga daw ako pwedeng pumasok sa loob, sabi ng guard. And I respect that. Aalis na rin ako maya-maya lang. Gusto niyo po ako na lang po mag-abot nito kay Ma'am Cynthia? Huwag na iho. Sa susunod na lang. Mukha kasing masama ang mood ni Cynthia ngayon kaya itatiming ko na lang na maganda ang mood niya. Saka ako magpapaabot ng pagkain sa'yo. I have to go. Salamat ha. Tanging pagtango lang ang itinugon ni Paulo sa ginang saka bumalik na sa kanyang pwesto't naupo. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na nakita pala mismo ni Cynthia ang paglapit ng binata sa kanyang ina. Kaya nang hapong natapos na ang lahat sa trabaho ay sinabihan ng dalaga na magpaiwan si Paulo. Bakit po ma'am? Tanong ni Paulo dito. You're fired. Fired? Ako po? Ma'am, bakit naman po? Ano po bang nagawa kong mali? Maayos naman po ako nagtatrabaho dito I already told you, Mr. Casas, na my mom is none of your concern. Pero nilapitan mo pa rin siya kanina. Yun lang po ba ang dahilan mo, ma'am? Break time ko po noon. Sa pagkakaalam ko, wala po akong nilabag na batas mo. Wala din po sa papel na pinirmahan ko na bawal ko na pong kausapin ng gusto ko. Kinausap ko lang naman po ang donya dahil naaawa na po ako sa kanya. Dahil araw-araw po siyang nagpapabalik-balik dito sa asyenda. Kayo ba ma'am? Hindi kayo naaawa sa mami niyo? Wala na akong nararamdamang awa ngayon, Mr. Casas. Bato na ang puso ko. Talaga? Wala nga ba talaga nagpapanggap ka lang na bato na ang puso mo? Alam mo bang araw-araw siyang may dalang pagkain para sa inyo? Umaasa siyang tatanggapin mo yun at kakainin. Nakikita mo naman pala siya, pero mas pinipili mo pa ring tiisin ng mami mo. At sino ka para pagsabihan ako, ha? You don't know everything. Excuse nyo lang yan, ma'am. Alam kong may kasalanan ng mami mo dahil may lalaki siya, di ba? Pero ang side niya ba, narinig mo na rin? Hindi, di ba? Mas inuna mo ang galit mo sa kanya. Ang galing mo rin, ano? Kung makapagsalita ka, parang ang laki ng ambag mo sa buhay ko. Sino ka nga ba ulit? Anak ka lang naman ng isa sa mga trabahante dito sa asyenda. Nothing else. Nakapag-usap lang tayo noon, feel mo close na tayo at may karapatan ka ng panghimasukan ng buhay ko. It's my choice to ignore my mom. Dahil para sa akin, hindi ka patapatawad ang ginawa niya sa family namin, especially to dad. Walang magdidikta na gagawin ko kundi ako lang. At hindi ang kung sinong tao na pinatira ko ng libre sa lupaing pagmamay-ari namin. You and your family owe us a lot. Kayong lahat, to be exact. Mga alila ko lang kayo. Hindi nagustuhan ni Paulo ang sinabi niya ng dalaga, kaya doon na siya napaismid. Mga alila mo kaming lahat? Dahil lang ba sa nakatira kami ng libre sa lupaing pagmamay-ari nyo'y, dapat na naming sundin ang lahat ng gusto mo? Na kapag sinabi mong kumain kami ng alikabok, kakain kami? Ganun ba ang gusto mong sabihin, ma'am? Ganun na nga. Utang na loob niyo sa pamilya namin ng lahat. Kaya wala kayong karapatang magreklamo. Kung ganun, ma'am, malugod ko pong tinatanggap ang pagsesisante mo sa akin. Di bali na lang po ang isang buwan kong sahod. Gagawin ko na lang yung pambayad sa ilang taong pagtira namin sa Barrio Valencia. Pinalnawi ka ni Paulo saka iniwan ng dalaga. Kinuwento naman agad ng binata ang ginawa ni Cynthia sa pagtanggal sa kanya sa trabaho. Hangad na lamang niyang na mabigyan sila ng sapat na araw para makalipat. Wala na ring planong mag-aksaya si Paulo ng panahon para makahanap agad ng bagong trabaho. Habang si Cynthia naman ay napagpasyahan na umuwi muna sa kanilang mansyon ng hapong yun para kumprontahin ang kanyang ina. Nakita niya naman itong nasa veranda lang at malalim ang iniisip. Cynthia, anak, umuwi ka yata. Of course, this is my house. Sa akin ipinamana ni Dad ang bahay na to. Kaya aalis at uuwi ako kung kailan ko gusto. I don't need your permission para pumasok ako dito sa mansyon. At hindi ako nandito para mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa'yo ng walang dahilan. Now tell me, bakit ka ba todo papansin ha? Bakit paulit-ulit ka pa rin bumabalik sa asyenda kahit hindi na nga kita pinapansin? What's your purpose, Mom, ha? Gusto lang naman kitang makita at dalhan ng pagkain, anak. I don't need your food. Mas lalong hindi ko kailangan ng presensya mo, Mom. Alam mo bang may tinanggal akong isang trabahante kanina just because nakipag-usap siya sa'yo? What? Why did you do that, Cynthia? Wala namang ginawa ang tao eh.
Gusto ko lang kasing malaman mo at ng lahat na ang taong hindi kayang sundin ang gusto ko will automatically be evicted and fired. Kasalanan mo naman kaya natanggal siya. Kahit kailan talaga, kasalanan mo ang lahat. Isang malakas na sampalagad ang ginawa ng ginang sa anak, kaya gulat na gulat si Cynthia. How dare you? Bulalas ng dalaga. How dare me? Sige, paalisin mo ko dito sa mansyon dahil sinaktan kita. Wala akong pakialam. Ina mo pa rin ako, Cynthia. Ako ang nagduwal sa'yo. Ako ang nag-alaga sa'yo, nagbigay ng pangalan, at ako ang kasama mo mula nung matuto kang maglakad hanggang sa matuto kang magsalita. Do you really want to know the truth? Why I choose to date another guy and cheat to your dad? Alam mo ba ang totoong dahilan kung bakit mas gusto kang patirahin ng daddy mo sa ibang bansa kesa dito? Pagod na ako sa pinaparamdam mong pakikitungo sa akin, Cynthia. At ayaw kong aksayin pa ang buhay ko trying to please you. Malakas lang ang loob mo, Mom, dahil wala si Dad. Nagiging bastos ka na dahil sa galit mo sa akin, Cynthia. Kahit hindi mo naman alam ang dahilan. Ako at ang daddy mo ay hindi naging kami. Hindi ko siya mahal at ang totoo niyan. Kinamumuhian ko siya noon. Mayaman ang pamilya niya at nagtatrabaho ako sa kumpanya niya. Akala ko noon, he's just being nice to me kasi magaling ako. Hanggang sa sinabi niyang nag-resign ng sekretary niya, kaya ipapalit niya ako. Siyempre, hindi na rin ako tumanggi dahil mas malaki ang sahod kesa sa mas mataas ang posisyon ko. Ang mga pasimple-simple niya sa aking tingin na akala ko wala lang. Yun pala may masama na siyang balak. May party nun sa kumpanya. Dahil sekretarya niya ako, sabi niyang ipag-drive ko siya pauwi dahil lasing na siya. If gusto ko daw bumalik after ko siyang maihatid, walang problema. Pero hindi ko alam na nung gabing yun, gagawa siya ng masama niyang plano. Kinulong niya ako sa bahay for almost 2 weeks hanggang sa hindi daw ako pumayag sa gusto niyang pakasalan ko siya. Ang sabi ko nun sa sarili ko, kahit mamatay ako sa loob ng kwarto niya, hindi ko siya pakakasalan. But later on, I found out na dala-dala na kita sa sinapupunan ko. Kaya nagbago ang isip ko. Pumayag ako magpakasal sa daddy mo, hindi dahil gusto kong magkaroon ng buong pamilya, kundi gusto kong buhayin ka. Pinalabas niya ako at nag-announce na ikakasal kami. Naging taong bahay ako at walang ibang inalala kundi ikaw lang. Na hindi ko maramdaman si Javier noon. Kahit halos lunurin na niya ako sa alahas na regalo araw-araw. At mas lalo akong namuhi sa kanya nung iba't ibang babae ang dinadala niya sa mansyon. Sa mismong bahay na to, para lang pagsilosin ako sa bagay na hindi ko naman magawa. Dahil wala akong ibang nararamdaman sa kanya kundi galit at puot. Hanggang sa binahay niya ang mga babae niya dito. Hindi na siya tumatabi sa akin at all. Pero wala akong pakialam. Para sa akin, mas pabor yun dahil hindi ko matitiis na makasama sa iisang kama ang taong nagwalang hiya sa akin. Pero nung ipinanganak kita, Cynthia, doon ko nakita kung gaano kabuting ama si Javier. Mahal na mahal ka niya at naging tulay ka ng pagbabago niya. As in, nagbago siya. Pati ang tingin ko sa kanya nagbago. Kaya ipinangako ko sarili ko na bibigyan ko siya ng chance at hahayaan ko rin ang sarili kong mahalin siya. Bagay na nagawa ko nga kalaunan. Masaya tayong pamilya noon, right? Hanggang sa mag-16 years old ka. After your sweet 16 party, your dad decided na doon ka muna sa Auntie Carol mo sa Amerika. Doon ka magka-college and start your own business. Pero ang totoo, pag alis mo, bumalik na naman sa dati ang ama mo. Nambababae na naman siya. Hindi lang isa, 2 kundi 3. Umiyak ako ng umiyak, begging him to stop. Dahil hindi ko na kaya. Nasasaktan ako pero ayaw niya. That's why I decided to end my life. Kaya lang nagising ako sa ospital eh. Hindi pa pala tapos ang papel ko sa mundo. Nakita ko ang dad mo, nakaupo. Hinahalikan ng kamay ko. Nangakong hinding-hindi na niya uulitin ang ginawa niya. So I forgave him. Pero hindi ibig sabihin nun, kinalimutan ko na ang ginawa niya dahil bumalik na naman ang pagkamuhi ko sa kanya. Mahabang pagkukwento ng ginang kay Cynthia. And that's why you choose to cheat on dad too? Cynthia, no! Pinili ko pa rin sumama sa ama mo kahit niloko niya na ako. At yung sinasabi niyang marami akong lalaki. That's not true. Yung mga lalaking yun, pinag-iisipan niya ng masama dahil lahat may issue sa kanya.
Hindi mo nga alam na muntik na akong bawian ng buhay at ma-ospital, right? Baka kapag nalaman mo ang totoo, magalit ka sa daddy mo. Pinakiusapan din ako ni Javier na wag sabihin sa'yo ang totoo dahil hindi niya nga daw uulitin. Hindi naman niya ako inulit. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko na maibabalik ang pagmamahal ko sa kanya. Hanggang sa nakilala ko si Noel. Anak, si Noel lang ang nagpabalik ng ngiti ko magmula nung hanggang ngayon. At noong nalaman niyo ng daddy mo, pinagbantaan niya ako. Sinabi niya na kapag nakipaghiwalay ako sa kanya, gagawin niya ang lahat, kamuhian mo lang ako. At mukhang nagtagumpay nga siya. Hindi din ako kay Noel nakitira nung wala ako sa mansyon ng ilang buwan, kundi sa isa kong kaibigan. Wala akong pakialam sa yaman ng ama mo, Cynthia. Ikaw lang ang mahalaga sa akin. Hindi halos makapagsalita si Cynthia sa lahat ng kanyang mga nalaman. Naawa siya sa ina, pero mahal na mahal din niya ang kanyang ama na kahit nakagawa man ito ng kasalanan ay hindi niya ito magawang talikuran. Sorry kung nasaktan kita. Kung ayaw mo na talaga ako dito sa mansyon, rerespetuhin ko yun. Ako na magkukusang umalis. Sambit pa ng kanyang ina sabay talikod. Nga pala, nakipaghiwalay na ako kay Noel 2 weeks ago. I love him pero hindi ko na kayang nakikita kang galit sa akin dahil lang sa kanya. Kaya kong isakripisyo ang kaligayahan ko para sa iyo, anak. Kaya sana, hindi man ngayon pero palang araw, sana mapatawad mo ko. Mas lalo namang napaiyak si Cynthia dahil sa sinabi ng ina, kaya agaran siyang tumakbo pabalik sa kanyang kotse at nagmaneho paalis ng mansyon. Kung saan siya pupunta ay hindi niya alam. Basta't ang nasisiguro niya lang na mga sandaling yon ay naiinis siya at nasasaktan. Todo din ang kanyang pag-iyak na umabot na sa puntong kailangan niyang ihinto ang minamanehong kotse. Dahil hindi niya na makita ng maayos ang daan. Lumabas muna siya saglit. Pansin niyang walang taong naroon kaya naupo siya sa malaking bato at doon umiyak ng umiyak. Samantalang si Paulo naman ay kasalukuyang naglalakad pauwi sa bahay nila nang makita ang isang pamilyar na kotse. Nakita niya rin si Cynthia na nakaupo sa isang malaking bato habang umihikbi. Inaamin ng binata na galit pa rin siya dito dahil sa pangiinsulto ng dalaga sa kanya at sa iba pa nilang kasamahan. Pero hindi pa rin siya nagdalawang isip na lapitan ito't aluin. Bawal umiyak dito ng ganitong oras dahil baka magambala mo mga nakatirang elemento dito. Pagbibiro niya sa dalaga. Natigil naman sa pag-iyak si Cynthia. Kahit hindi pa man siya lumingon ay alam na niyang si Paulo ang naroon. What are you doing here? Kita mo to? Ikaw na nga tong nilapitan, ikaw pa tong. Isang mahigpit na yakap agad ang iginawad ni Cynthia sa binata, dahilan upang hindi ito matuloy sa sinasabi. I'm sorry. Aalis na ako. Nauutal na wika ng dalaga. Talaga? Aalis ka nang hindi mo sinasabi kung anong dahilan ng pag-iyak mo? Laking Amerika ka kaya alam kong wala kang kaibigan dito. Hindi mo rin mapagsabihan ng mami mo dahil hindi kayo okay. Lalo naman ang daddy mo. Kung mapagsasabihan mo man lang siya, hindi naman siya sasagot sa'yo kaya hindi pa rin gagaan ang loob mo. Kalimutan muna natin nangyari kanina. Nandito ako para maging tenga mo. Pangako, hindi kita huhusgahan. Ilang sandali pang nag-isip si Cynthia. Hindi siya sanay na nagsasabi ng kanyang problema noon pa man, pero mukhang may punto ang binata. Ito lang ang paraan para gumaan ang pakiramdam niya. So ano, i-share mo na ba? Hindi pa ni Paulo sa kanya. How can you smile like that after losing your job? Ganun siguro talaga. Sanay na ako sa hirap. Kami actually. Kaya kung ganito man ang nangyari, lahat kami nag-iisip ng solusyon para maging okay ulit. Buti ka pa. Pag-uwi mo ngayon, you still have your family with you. Ikaw rin naman ah. Lahat ng mga tao sa Hacienda at Barrio Valencia, pamilya ng mga San Agustin. Tsaka, try mo umuwi sa mansyon nyo. Nandun ang mom mo, ang pamilya mo siya. Doon na ako nanggaling. Doon ka nagaling? At ngayon nandito ka. Ano nangyari? Konektado ba to sa pag-iyak mo? Huminga muna ng malalim si Cynthia bago ikinuwento kay Paulo ang lahat. I love them both. Gusto ko ring pigilan si mami kanina nung sinabi niyang aalis siya pero pinigilan ko ang sarili ko. Siguro hindi ko lang matanggap na napagsabihan ko siya ng kung ano-ano. Napakasama akong tao. Tama nga si tatay. Nagtatago ka lang sa isang maskara. Hindi ka naman talaga masamang tao eh. At hindi rin ako naniniwala nung sabihin mong bato na ang puso mo. Galit ka lang talaga.
Pero ngayon na unti-unti ka nang naliliwanagan. Anong plano mo? I still don't know. Hindi ko na alam. Gusto mo bang marinig ang payo ko? Tumango naman si Cynthia bilang tugon sa binata. Forgive yourself first. Patawarin mong sarili mo dahil nasabi at nagawa mo yun. Kapag nagawa mo na yun, saka mo na patawarin ang mga tao sa paligid mo. Magsimula ka sa mami mo. Hindi man madali pero paunti-unti, magagawa mo rin yun. At panghuli, dapat matuto ka rin humingi ng tawad sa iba. It's not that easy. Hindi easy? Nako, mali lang yan. Pababain mo lang ang pride mo para mas maging madali ang paghingi mo ng tawad. Huwag mong hayaang balutin ng galit ang puso mo dahil maraming taon pang dadaan sa buhay mo. Marami pang sinabi si Paulo sa dalaga. At ang mga salitang binitawan nito ay nagkaroon ng malaking epekto sa desisyon at sistema ni Cynthia. Kaya naman kinabukasan, mas naging magaan ang pakiramdam niya. Hindi na nga niya namalayang 9:00 na pala siya ng umaga nagising. Dali-dali siyang bumaba at naabutan niyang nagsisipagtrabaho na ang mga tauhan sa asyenda dahilan ng kanyang pagngiti. Good morning everyone! Nagkabi na ba kayo bago kayo nagsimulang magtrabaho? Tanong niya sa lahat na ikinagulat naman ang mga ito. Magandang umaga din po, Ma'am Cynthia. Opo, nakapagkape na po kami. Sagot ng isang lalaki. Good! Sige, magtrabaho lang kayo dyan at kapag break nyo na, kumain na lang kayo doon. Sa loob na lang muna ako. Hindi niyo po kami babantayan, ma'am? Hindi na. Alam ko namang gagawin niyo pa rin ang maayos ang trabaho niyo kahit hindi ako nakatingin. Thank you so much, guys. Ngiti niya sa mga ito kaya kahit palayo na siya'y rinig pa rin niya ang bulungan. Ang ganda pala ni Ma'am Cynthia kapag nakangiti, no? Bulong pa ng isang Ginoo. Oo, ano kaya nangyari? Mas maliwanag at masaya ang aura niya ngayon. Kung ano man ang dahilan, manalangin na lang tayo na sana ganyan lagi si Ma'am Cynthia para hindi tayo kinakabahan magtrabaho araw-araw. Iilan lamang yun sa mga bulungan na nagpangiti palalo sa dalaga. Umalis din siya sa araw na yun matapos maligo at magbihis. Pinuntahan niya ang kaibigan ng kanyang ina kung saan ito tumutuloy. Nagulat mga ang ginang pero niyakap pa rin ito ang anak. Umuwi na tayo, Mom. Please. Ayoko mag-isa. Ayoko na mag-isa. I'm sorry. I'm really sorry. Ako na rin ang magsasorry sa ginawa ni Dad sa inyo. Sinserong wika ni Cynthia sa ina. Anak, wala ka namang kasalanan. Alam kong galit ka lang. Kung naipaliwanag ko lang sana sa iyo ng mas maaga, di na sana tayo umabot sa ganito. I'm so sorry, Iha. Isang mahigpit na yakap nga ang kanilang pinagsaluhan at dooy sabay na silang umuwi sa mansyon. Nagpatulong rin si Cynthia sa ina para hanapin ang dati nilang trabahante sa asyenda na pinalayas nila sa Barrio Valencia. Humingi sila ng tawad dito at pinabalik na sa baryo upang tumira muli ng libre. Ikinalulungkot namin nangyari sa anak mo, Mang Abe. Hindi naman namin maibabalik ang panahon para itama ang mali. Pero babawi kami sa iyo at sa pamilya mo. Naiintindihan ko, Donya. Ma'am Cynthia, may mali rin kami lalo na ang asawa ko. Kaya patawarin mo sana kami. Ang importante ngayon, Mang Abe, nagsisisi na po ang lahat. Makakabalik na po kayo sa Barrio Valencia. Hindi naman namin pinagiba ang bahay mo dun eh. Salamat, ma'am. Salamat talaga sa inyo. Ani ng Ginoo. Matapos nilang kausapin si Mang Abe ay nagtungo din sila sa kulungan upang dalawin ang asawa nit ng Ginoo na nakakulong. Doon ay panay iyak ito nang makita ang mag-ina. Ngunit sa huli ay nagkapatawaran pa rin ng lahat. Thank you, Mom. Mas gumaan lalo ang nararamdaman ko dahil dito. Bulalas ni Cynthia. Kasi mabait kang bata at alam mo sa sarili mong hindi mo kayang magtanim ng galit sa isang tao kaya mabigat ang pakiramdam mo. Salamat anak kasi nahanap mo na ulit ang sarili mo. Thank you, Mom. Manong? Baling nito sa driver. Bakit po, ma'am? Idiretso mo na si Mami sa mansyon. Opo, ma'am. Ikaw anak, saan ka pupunta? Pupuntahan ko lang po yung mga workers sa asyenda at may iba pa po akong pupuntahan. Ako na lang rin po ang magmamaneho ng kotse galing sa mansyon papunta sa asyenda. Uuwi po ako mamayang gabi for dinner. Doon na rin po ako matutulog sa bahay. Sige anak, I'll prepare your favorite food. Excited ako makasama ka ulit sa pagkainan. Be safe anak ha. Yes mom, I will. Matapos maihatid ang ginang sa mansyon ay si Cynthia na ang nagmaneho ng kotse papunta sa asyenda. Pero bago siya nagtungo doon ay dumiretso muna siya sa Barrio Valencia at hinanap ang bahay ni na Paulo. Hindi naman siya nabigo dahil nakita niya nga ito.
Nakausap niya ng masinsinan ang mga magulang ng binata at nasabi niya rin ang pakay niya, ang humingi ng tawad sa mga ito. Ma'am Cynthia, anong ginagawa mo dito? Tinig naman ni Paolo na kararating lang sa bahay nila. Anak, andito ka na pala. May bisita tayo. Saad naman ang kanyang ina. Ma'am, kung nandito po kayo para paalisin kami, pwede bang makiusap na humingi pa ng 1 linggong palugit? Naghahanap na po ako ng trabaho sa bayan kaso hindi pa ako natatanggap eh. Pangako kapag natanggap ako, aalis kami kaagad. Natawa naman si Cynthia dahilan ng pagkakunot ng noo ni Paolo. Anak, lalabas na muna kami ng tatay mo ha. Doon lang kami sa likuran at maghahanap ng gulay na pwedeng madala ni Ma'am Cynthia. Wika ng ginang sabay hila sa kanyang asawa. Nang makaalis na ang dalawa ay doon na nagsimulang magsalita ang dalaga. The reason why I'm here ay gusto ko magpasalamat sa'yo. Okay na kami ni Ma'am. Nakausap ko na rin yung nakapatay kay Dad at ang asawa niya. Pinapabalik na namin sila dito. Nakahingi na rin ako ng tawad sa ibang mga tao lalong-lalo na sa mga magulang mo. Pero hindi yata makukumpleto ang pagpunta ko dito kung hindi ako makakahingi ng tawad sa'yo eh. I'm so sorry, Paolo. Bakit ka ba nagpapasalamat sa akin, ma'am? Choice mong magpatawad at humingi ng tawad, kaya pasalamatan mo ang sarili mo. Pero Paolo, hindi ko naman ma-realize yun kung hindi dahil sa'yo, di ba? Tsaka nandito ako para sabihin sa'yong bumalik ka na sa asyenda. Naku, wag na po ma'am. Basta bigyan nyo lang kami ng 1 linggong patlugit bago kami umalis dito sa baryo. Hindi! Dun ka na ulit magtatrabaho sa asyenda. Babalik ka na dun at hindi na kayo aalis dito. Hindi ko rin naman kayo pinapaalis, no? Hindi na po talaga, ma'am. Kapag kasi tinanggal ako sa trabaho, ayaw ko nang bumabalik pa eh. Oo ako na nga ang nagsadya dito eh. Tapos magmamatigas ka pa dyan. Hindi ko naman sinabi sa'yong pumunta ka dito eh. At talagang hindi mo pa na-appreciate ang pagpunta ko dito, Paolo? Ikaw rin, try mo ding babaan ang pride mo for once dahil kasing tangkad mo na eh. Ayaw ko na kasing bumalik, ma'am. Nirespeto ko nga ang desisyon mong tanggalin ako eh. Kaya dapat respetuhin mo rin ang desisyon kong wag nang bumalik. Eh di wag! Bahala ka nga dyan! Tse! Naiinis na wika ng dalaga sabay alis. Ang naiwang si Paolo naman ay hindi napigilang tumawa dahil cute magalit ang dalaga. Kinaabukasan, sa pagpunta ni Cynthia sa asyenda upang tingnan ang kanyang mga tauhan, ay gano'n na lamang ang gulat niya nang makita niya si Paolo na naroon. Hoy! Mr. Casas! Anong ginagawa mo dito ha? Akala ko ba ayaw mo nang bumalik? Masungit na tanong ng dalaga. Yun na nga po, ma'am eh. Kaso, naalala ko, may pinirmahan pala akong 10 taon na kontrata sa'yo. Takot pa naman ako makulong. Tsaka, narinig ko din mula sa mga kasamahan ko dito na ibang Cynthia daw ang amo namin. Mas maganda, mas bumait at marunong nang umiti. Maaari bang palampasin kong hindi makita yun? Ngiti ni Paolo dahilan para maghiyawa ng lahat ng trabahanteng naroon. Nag-init din ang mukha ng dalaga kaya agad itong napatalikod. Sige na, magtrabaho ka na. Ang dami mong sinasabi. Nauutal na wika ni Cynthia sabay lakad palayo. Sa pagbalik ni Paolo sa asyenda at ang araw-araw nilang pagkikita at pag-uusap ng dalaga ay ang naging daan kung bakit parehas na silang nahuhulog sa isa't isa. Kaya naman makalipas ang ilang buwan ay hindi rin nakatiis pa si Paolo at nagtapat na siya sa dalaga. Kasabay ng lakas loob niyang paghingi sa permiso ng ina ni Cynthia na liligawan niya ang anak nito. Ako, okay lang ako. Wala naman ako magiging problema. Basta't mahal ang anak ko at mahal ng anak ko. Siya lang ang makakapagdesisyon kung anong desisyon mo anak. Suportado ako sa'yo. Ngiti ng Donya sa dalawa. Pinayagan mo nga kami ni Noel na maging masaya at may basbas mo na rin siya. Kaya sa tingin ko, ikaw naman ngayon na may karapatang sumaya anak. Dagdag pa ng ginang. Napangiti naman si Cynthia at sa huli, oo ang naging kasagutan niya kay Paolo. Mas pinatunayan naman ng binata na kahit nobya niya ang may-ari at ang amo nila sa asyenda ay hindi niya yun sinasamantala. Magsisipag pa rin siya at gagawin ng lahat para maging karapat-dapat para sa dalaga. Naging maayos at masaya ang takbo ng kanilang relasyon. Kaya naman sa pagtungtong nila ng 1 taon ng kanilang pagmamahalan ay doon na inalok ng Donya si Paolo na magsanay dahil ito na ang mamamahala ng isa nilang negosyo. Nasabi kasi ni Paolo sa ginang na mag-iipon ito para mapakasalan na si Cynthia. At dahil ayaw niya naman na hingi ng tulong ng mga San Agustin, ay yun na lamang ang naisip ng Donya na tanging paraan para mas makaipon si Paolo ng mabilisan.
Alam kong mahal mo ang anak ko, iho, at mahal ka rin ni Cynthia, kaya suportado ko kayo. Sana gabayan pa ng Diyos ang pagsasama ninyo hanggang sa maikasal kayo. Hanggang sa makabuo kayo ng sariling pamilya. Nandito lang ako lagi. Salamat po, Donya. Mama, masanay ka nang tawagin akong mama, ha? Lalo na't konti na lang ay magpo-propose ka na. Ngiti ng ginang na siyang ikinangiti na rin ni Paulo. Hindi nga nagtagal ay nag-propose na si Paulo kay Cynthia na sinagot naman ito ng isang matamis na oo. Wala rin silang sinayang na panahon at oras dahil agad silang nagpakasal. Masasabi nga ng dalawa na yun na ata ang pinakamasayang nangyari sa buhay nila at lalong naging komportable ang buhay nilang mag-asawa nang isilang ni Cynthia ang kambal na malulusog na babae. Wala na yata silang mahihiling sa ngayon dahil nasa kanila na ang lahat. Yaman, kakontentuhan at masayang pamilya. At dito na po nagtatapos ang bagong kabanata ng ating kwento. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga bagong kwentong ibabahagi namin sa inyo. Marami pong salamat!